Yo, hello guys, what's up? Kamusta? And under video na naman tayo. And this video gagawa ko ng konting topic lang, konting diskusyon tungkol sa mga protection sa ating solar setup. So ito yung mga simpleng bagay, dalawa. So majority ng tao ang alam is may dalawang uri ng protection sa solar or sa mga electrical circuit. Meron tayo ditong fuse, gaya nito. Ginagamit din to, pwede rin sa motor, solar setup, or any electrical circuit. DC, may fuse siya sa loob. Mayroon buksan na isang kamay, ayun. So ito na yung nakakabit, merong extra doon. So ang tawag dito is fuse. And another protection is ang circuit breaker. So brand is Cotton, hindi sponsored, pero baka naman. Yan. So, kaya ako na bumili ng ganito. O alam kong pang AC tong circuit breaker na to kasi maglalagay lang kami ng submeter sa kwarto namin para syempre, ang goal ko sa channel na to is makagawa ng solar setup na sasalo ng buong bill ng kwarto ko muna. Then, eventually, buong bahay. Then, buong bayan. Buong bansa. De joke lang. So, ito is ginawa ko pa, binili ko para matrack ko kung gaano na kumukonti yung konsumo ko mula sa electrical provider sa lugar namin. So, nakikita ko dito kung ilang meter na lang yung nagagamit namin kada buwan, kada araw, kada linggo. Then, titinang ko kung gaano ka-efficient yung solar panel ko dito, yung solar setup ko. Yan, ganyan siya kagulo. So, anong pinagkaiba na itong dalawang protection na to? Isa is reusable, isa is disposable. Yun lang yun. Ang kinaganda ng doon tayo sa pros and cons. Sa fuse, disposable, mas sensitive siya. And at hingit sa lahat, wala siyang spring, wala siyang mechanical sa loob. So as long as makadetect siya ng overcurrent sa kable mo or sa setup mo, puputok to bigla. And pag pumutok, wala na. Papalitan mo na siya. Kaya may extra dito. Then bumili rin ako ng extra just in case. Ang circuit breaker naman is mas mahal, syempre. Ang kinaganda, reusable siya. So i-on mo. Pag naka-on, pag nakadetect siya ng overcurrent, ng short circuit, or kung anumang anomalya sa circuit mo, titrip siya pababa. Mamamatay lahat ng nakakonect dito. Then syempre mag-troubleshooting ka, iangat mo ulit para gumana. So para lang din siyang isang malaking switch na may protection, overcurrent protection. Ang kinapangit sa ganito, sabi ng mga kilala kong electrician, sabi rin ng tatay ko, kapag daw yung spring nito sa loob is lumutong, kinalawang, hindi nagamit, or tong switch na to is hindi na-exercise ng up and down, pag kinalawang yung sa loob at nahirapan yung circuit breaker na i-trip or i-trigger tong ganun. So umiinit na, sunog na yung bahay mo, pero yung circuit breaker mo is naka-on pa rin. Yun yung kinaganda ng mga fuse. Hindi siya kinakalawang, gumagana siya. Kinapangit, disposable. Once na mag-trip, bili kang bago. Kaya kailangan marami kang extra ganito. So yun yung mainly na pinagkaiba ng dalawa. So yun lang. So sa to ko, kakabit namin to maya maya. So bumili ko nito kasi syempre hindi masama ka sarili na gusto ko lang bayarin is kung ano ginagamit ko. Pero yun nga, para makita ko lang kung gano'n na ka-efficient yung solar ko. So konting unboxing lang. Ouch. So ito siya. Brand is Safari, Japan Technology. Hindi sponsored pero baka naman. Yun. So maybe lang na, di ko lang kung bakit, pero ayun lang. 220 sa loob. So ayoko ng mga video tear down na bubuksan ko yung laman nito kasi once ko na siyang ginawa and after kong buksan at kinabit ulit, di na siya gumana. So nakaka-trauma lang. Tsaka nakapag malabis-tarbis na kita natin yung kita natin sa YouTube. Yun. So ito is sa AC, protection ko sa AC.
Then kakabit ko tong mga to para sa akin DC setup na dito sa solar. Yan. Then by February bibili rin ako ng circuit breaker ko na pang DC. Kakabit ko rin dito sa aking solar setup kasi nga medyo magulo. Yun, so ito yung dalawang basic na or common protection sa circuit or sa electrical. And hindi nyo ba alam meron pang pangatlong uri ng protection. So itong dalawang to is overcurrent ang pinoprotektahan para hindi mag-overheat yung kable, hindi masunog, hindi mag-spark, something blah blah blah. And limited lang to doon, anything lang related to electricity. And meron pa tayong isa pang protection for electric na pwede mong gamitin. And that saves you a lot. Kasi ito, sasalba nga niya yung kable mo, then bibili ka ng bago. Ito rin, sasalba niya, pero lumulutong to. And meron pa tayong pangatlong protection na pwede mong gamitin sa solar setup. And hindi lang sa solar setup, it's for general purposes. Hindi sponsored, pero itong pinakamatinding protection sa lahat. Not only it saves you money, saves you time, stress, depression, and schooling bill, and para na rin siyang life insurance kasi alam mo na yun, saves you everything. So it's a must, lalo na kung di ka prepared sa buhay. Hindi sponsored pero baka naman. So yun lang. And salamat sa panonood ng video, and sana may natutunan kayo kahit walang kwenta mo tinatapi ko. Salamat, bye.